Ano to? Hindi ko alam kung saan siya galing, kung para saan siya. Siguro tanungin natin si Ma'am Sita. Hello everyone! Welcome dito sa Museo de Halahala. Once again, nandito ulit tayo. At hindi tayo nagpunta rito para i-vlog ulit itong buong museum, no? Pero nung bumalik ako dito, nakakatuwa lang kasi napansin ko na organized na yung pagkaka-display ng mga items dito ngayon. No, unlike nung una natin siyang napuntahan. Ang sabi ni Ma'am Sita, siya na rin daw yung nag-ayos nito lahat, in-organize niya. At after nung episode natin last time, may mga nadagdag din. No, merong mga dumating na painting at yung iba naman ay na-update na. Kagaya nung portrait ng mga past mayors, naging updated na siya. Pati yung mga item na nakatago last time, naka-display na siya ngayon. And kahit itong nakikita natin dito sa may likuran, yung baol, yung kaserola, may mga placard na siya. Nakaayos na rin yung pagkaka-display. No? At saka yung mga artwork din na nakuna natin last time, nakadikit na siya ng maayos, naka-display. At kapag pumasok ka dito, masarap na siyang i-explore and masarap nang tingnan kung ano yung mga bagay na nandito. Okay, pero bakit nga ba tayo bumalik dito? Well, bumalik po tayo dito kasi meron tayong kailangang kunan. Kung naalala nyo po, dun sa previous episode, napansin natin dito yung isang item, yung cruise, na may mga nakaukit na Latin yata, no? Hindi natin sure. So, curious tayo doon pero wala tayong malaman wala tayong mahanapan ng information tungkol sa background, kung saan yun ginamit, kung kanino, at kung ano yung purpose niya. No, so yung misis ko, si Rochelle, chinek niya sa Google, ang nakita niya, grave marker siya. Pero ang tanong, bakit merong mga naka-engrave doon sa mismong cruise? No, at nung tinanong natin yun doon sa kaibigan natin from Intramuros Administration, no, si Jeyo, kung nakita nyo yung conversation na finlash natin kanina, yung mga screenshot ng conversation namin, si Jeyo po yun, tinatanong ko sa kanya yung tungkol doon sa cruise na yun, kung siya ba ay pamilyar. Sabi niya gusto niyang makita pang mabuti kung ano yung mga details kasi baka mahanapan niya ng kasagutan. Kasi mga Latin yung nakasulat eh. So, the only way to find out kung ano ba talaga or kung para saan ba talaga itong cruise na to ay kailangan nating ma-decipher kung ano yung nakasulat doon. Kung meron kayong idea, pwede nyo ring ilagay sa comment section, i-share nyo sa amin para magkaroon kami ng idea. And aside from that, pinakita rin natin siya dun sa kaibigan natin na museum worker naman sa Museo ng Kaalamang Katutubo, si Mau Doblado. At pareho sila ng sagot ni Jeyo. Gusto raw niya na makita ng personal at makita ng mabuti yung details nung cruise na nakita natin dito sa museum. So, ang purpose kung bakit ako bumalik dito kasi nga pipicturean natin yung details na yon. So, si Jeyo gusto niyang makita kahit mapicturean man lang, at si Mau gusto niyang makita ng personal. So, one day, dadalaw dito si Mau. By the way, sa dulo ng video na to, ipapakilala ko na rin sa inyo yung first 4 na magiging team members natin dito sa Yellow Hut Project. So, sana panoorin nyo hanggang dulo itong video na to. Yan, okay. Kwentuhan muna tayo. Yeah.
Mahigit isang buwan na mula nung pinost natin yung vlog natin dun sa Museo de Halahala. At gaya nga ng sinabi ko, palagay ko kailangan kong bigyan kayo ng update sa mga nangyari dun sa malaking gap bago tayo nakapag-upload ulit. Sa mahigit isang buwan na naglaan ako ng oras para sa mga lakad na may kinalaman sa Yellow Hut Project. Isa na nga rito ay yung pagbuo ng core team na kakailanganin natin para sa pagsisimula ng initiative. Pero bago pa man, naglakwatsa na ako sa ilang mga lugar para ipakilala sa mga key individuals ang Yellow Hut Project. Una na dyan ang mga kasama natin sa PCCI Halahala na sina Sir Ariel Salenga at Miss Red Escarmosa. Nagsadya rin tayo kay Sir Dennis Mendoza o mas kilala bilang Kuya D ng Hiraya Childhood Play Farm. At syempre, hanggang sa opisina ng Municipal Mayor kasama ng Halahala Tourism Office, umabot tayo. Binahagi natin sa kanila ang roadmap ng initiative. Maraming beses ko nang nabanggit sa mga previous videos ko ang Yellow Hut Project, pero nasa second episode na tayo ng series na to at hindi ko pa rin naipapaliwanag sa inyo kung para saan nga ba ang Yellow Hut Project. Yeah. Kaya naman, kukunin ko tong opportunity na to para ibigay sa inyo yung roadmap ng Yellow Hut Project. Ipapaliwanag ko sa inyo kung sa paanong paraan ito makakatulong sa turismo ng Halahala. Let's go! Una, ano nga ba ang Yellow Hut Project? Ang Yellow Hut Project ay isang initiative na naglalayong palakasin ng turismo sa bayan ng Halahala. At ito ay sa pamamagitan ng creative efforts at social media promotions. Para may sakatuparan ng bisyong ito, kailangan itong dumaan sa 3 phase na siyang magsisilbi nating roadmap sa Yellow Hut Project. Sa phase 1, gagawa tayo ng tourist guide booklet. Itong tourist guide booklet na to ang magsisilbing mapa ng Halahala na magtuturo sa mga turista papunta sa mga attraction, accommodations at iba't iba pang mga lugar na pwedeng pasyalan dito sa Halahala. Pero hindi siya magiging madali dahil kakailanganin natin gumawa ng mabusising research para makagawa ng isang maayos na travel guide booklet at epektibo nitong maipromote ang lahat ng mga pwedeng pasyalan sa bayan ng Halahala. Diba? Sa phase 2 naman, gagawa tayo ng isang series of documentaries na magbibigay ng mas detalyadong pagkakakilanlan sa bayan ng Halahala. In short, i-introduce natin ito through documentaries. I-highlight natin sa bawat episode ng documentary na to yung ilan sa mga importanteng topic na pwedeng magbigay ng mas detalyadong pagkakakilanlan sa bayan ng Halahala. Gaya ng history, culture, gastronomy, at syempre yung ilang mga pasyalan na rin na pwedeng puntahan dito. Sa ganung paraan, magiging mas madali ang pagpapakilala sa bayan ng Halahala. Ang phase 3 ng Yellow Hut Project ang pinaka-challenging sa lahat at sobrang importante rin itong phase na to dahil ito yung magdidikta kung tayo ba ay nag-succeed sa ginawa natin para sa Yellow Hut Project at para dito sa bayan ng Halahala. Mag-o-organize kasi tayo ng isang mock tour kung saan iimbitahan natin yung ilan sa mga tour operators around Metro Manila para naman personal nilang maranasan yung mga bagay na ipinagmamalaki natin doon sa phase 1, sa travel guide booklet at sa ating documentaries. Ang main objective ng phase 3 ay mahikayat ang mga tour operators na i-market ang turismo ng Halahala. Sa ganitong paraan, posibleng magkaroon ng consistent na tourism engagement ang bayan at maging daan para mas makilala at dayuhin pa ito. Hindi magiging madali ang mission natin dito sa Yellow Hut Project, pero hindi ibig sabihin na imposible, lalo na kung meron tayong mga makakasama. Sa ngayon, meron ng 6 na individual ang willing na maging volunteer para sa Yellow Hut Project. Una, si Helbert Estinor, isang educator at account supervisor ng isa sa pinakamalaking Korean travel agency sa Maynila. Pangalawa, si Mau Doblado, isang visual artist at museum staff sa Museo ng Kaalamang Katutubo, isang private organization na nagko-collect, nagre-research at nagko-conserve ng indigenous objects and knowledges. Pangatlo, si Jeo Ong, visual artist at project development officer mula sa Intramuros Administration, isang opisina ng gobyerno na namamahala at nangangalaga sa makasaysayang Intramuros sa Maynila. Pangapat, si Jeff Tolsa, visual artist, veteranong mountaineer at tour guide mula sa Mount Sembrano ng Barangay Malaya, Pililla, Rizal. Panglima, si Dennis Mendoza, isang marine biologist
licensed diver, former member ng Tourism Council sa Lubang Occidental, Mindoro, at farm manager ng Hiraya Childhood Play Farm sa Barangay Pagkalinawan, Halahala, Rizal. Sila ang mga pangunahing miyembro ng Yellow Hut Project at ang mga kaalaman nila sa kanya-kanya nilang field ang magiging susi para masiguro ang tagumpay ng initiative. Mahalaga ang role na gagampanan ng 5 unang nabanggit natin na siyang makakasama natin dito sa Yellow Hut Project. Importante sila para sa pagsisimula ng ating mga aktibidad, lalo na pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa research. At kalaunan, siguradong madadagdagan pa sila dahil malamang marami pang sasali sa atin na maniniwala sa mga layunin natin dito sa Yellow Hut Project. Pero alam nyo kung sino yung pinaka-importanteng miyembro natin sa ngayon? Ikaw. Yes, ikaw. Kailangan mong pindutin yung subscribe button at mag-like, share, and follow ka dito sa video na to. Tulungan mong ma-promote ang layunin ng Yellow Hut Project, lalo na kung ikaw ay Halalenyo. Dahil ang misyon ng Yellow Hut Project ay para sa bayan ng Halahala. Let's do this!